Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kasaysayan sa likod ng uso. Politika at ekonomiya noong panahon ng Hapon. Isipin mo to, gising ka sa isang umaga, pero ang pera sa pitaka mo biglang walang silbi. At ang biyerno, kontrolado ng dayuhan. At ang pagkain sa mesa kailangan mo ipagpalit sa personal mong allowance. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng Kasaysayan sa likod ng usok. Ako si Rubina. At ako naman si Alex. Ngayong araw, babalik na natin ng isa sa pinakamadilim at pinakakomplikadong yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, ang pananakop ng mga Hapon mula 1941 hanggang 1945. Titingnan natin kung paano nagbago ang buhay ng mga Pilipino, hindi lang sa larangan ng gyera, kundi sa politika at ekonomiya. Paano nga ba pinatakbo ng Hapon ang bansa? At bakit tinawag na Mickey Mouse Money ang pera noong panahong iyon? Simulan natin sa politika. Rubina, noong pumasok ang mga Hapon noong Disyembre 1941 na nasakop nila ang Maynila, noong Enero 1942, pumasok sa bansa ang tinatawag na Japanese Military Administration. Pero hindi. Ba't umalis ang Pangulong Manuel N. Quezon papuntang US? Tama, Alex. Si Quezon at si Vice President Sergio Osmeña ay lumikas upang itatag ang Commonwealth Government in Exile. Dahil dito, nagkaroon ng tinatawag na puppet government o tuta ng pamahalaan sa Maynila sa pamumuno ng Ikalawang Republika ng Pilipinas. Si Jose P. Laurel ang naging pangulo nito noong 1943. Teka, madalas nating narinig ang tuta o kolaborador ni Laurel. Pero sa mga aralin sa kasaysayan, sinasabing mas komplikado paroon ang sitwasyon. Mismo, bago umalis si Quezon, binigyan niya ng bilin ang mga natingalang leader tulad ni Laurel at George Vargas na manatili upang protektahan ang mga mamamayan mula sa lupit na militar ng Hapon. So, parang buffer zone. Sila ang pagitan ng mga Hapon at mga mamayang Pilipino. Eksakto. Bagamat formal na sinasabing malaya ang ikalawang republika sa ilalim ng tinatawag ng Hapon na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, ang totoong humahawak ng kapangyarihan ay ang militar ng Hapon at ang kinatatakutang Kempeitai o ang Japanese Military Police. At hindi rin naman tumigil ang laban sa politika at militar sa labas ng Maynila, di ba? Diyan din sumikat ang mga gerila o pukbalahap o hukbo ng bayan laban sa Hapon. Tama! Kaya dalawa ang naging mukha ng politika. Una, ang formal na pamahalaan sa Maynila na pilit na nag-uunawaan sa Hapon para mabawasan ang pang-aabuso. At pangalawa, ang underground resistance movement sa mga lalawigan na tuloy-tuloy na lumalaban gamit ang guerrilla tactics. At sa susunod na bahagi, mag-uusapan natin ang kabansakan ng ekonomiya at ang Mickey Mouse Money. Sa pagbabalik ng kasaysayan sa likod ng uso. I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? But not just keratin. Dapat may plus. May plus? Kaya I choose yung keratin na may plus. Keratin Plus. Ang programang itikwa ay rated SPG Boom. Stricticals patnubay chi ang kailangan hay. Baka chiswis silamus na temaret, ngekilingasor, karahasan chi, boname, orkotan at drugamus na wititit ni Houston ng mga bagets.
Tungkol na naman tayo sa ekonomiya, dahil hindi lang talaga matinding naapektuhan ng mga araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Romina, totoo ba nagkaroon ng sobrang taas na inflation noon? Sobra, Alex. Ang tinutukoy mo ay ang hyperinflation. Nang dumating ang mga hapon, nag-implementa sila ng sarili nilang pera na tinawag na Japanese Military Yen Paper Money. Dahil walang supportan dito o pila, ang perang ito at tuloy-tuloy lang ang pag-iimplementa ng hapon. Mabilis lang bumagsak ang halaga nito. At yan din ang pagala ang katawagang Mickey Mouse Money. Bakit ba nga ba Mickey Mouse Money ang tinawag ng mga Pilipino dito? Kasi mukha na itong pera ang laruan. Sa pagtatapos ng limaan, kailangan mo ng isang bayong o kariton ng perang hapon para lang bumili ng isang standard na bigas o isang pirasong sabon. Isipin mo yun? Bayot sa pera, parang lang sa tanghalian. Paano na lang ang produksyon ng pagkain? Bakit nagkaroon ng matinding lagutok o kanin? Dahil sa ilang pangunahing dahilan. Una, ang pang-aangkin ng hapon. Ang mga ani at alagang hayop ng mga magsasaka ay pilit na kinuha ng militar ng hapon para sa kanilang mga sundalo. Pangalawa, pagkasira ng infrastruktura. Ang mga kalsada, tulay, at sasakyan ay nasira dahil sa gera. Kaya hindi magbiyahe ang mga pagkain mula probinsya patungong lungsod. At pangatlo, nagtigil ang kalakalan. Napukol ang kalakalan ng Pilipinas sa Estados Unidos at sa ibang bansa. Ang panahon ng hapon ay nag-iwan ng maraming nasugat. Pero ipinakita nito ang likas na diskarte at katatagan ng mga Pilipino sa gitna ng matinding krisis, pampolitika at pambabuhayan. Ano naman ang pinakamahalagang aral na pwede nyo makuha sa ating henerasyon mula ngayon sa karanasan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig? Ano ang pinakamahalagang aral na pwedeng makuha ng ating henerasyon ngayon mula sa karanasan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig? Para sa akin, ang pinakamagandang aral na aking napulot doon sa isang talakayan natin mula sa panahon ng ikalawang panahon ng digmaan ay naging masipag sila at ma-discarded sa kadahilanan noong panahong digmaan. Ganun po. Ay, maraming salamat. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng Sanayan sa Likod ng Mga Uso. Muli, ako si Alex. At ako si Robina. Hanggang sa muling talakayan para sa ating kasaysayan. Salamat! Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Punay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Ah, dato puti. Akin na yan, Dato Puti! Galing mo sumabad, man. Nay! Champion na ako! Bumili ka ng suka, champion ka na! Yung mukhasim! Ang Dato Puti po. May asim pa si Mami. Dato puti, ito ang champion! Dahil tapos ng ating talakayan, nais namin dalawin ang aming mga panahuli ngayon sa mga nanonood ng aming programa. Maaaring sumagot, ilagay nyo lamang sa comment section ng aming live. Ito ang mga tanungan. Bukod sa Mickey Mouse Money, ano pa ang kaunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng tagutom noong panahon ng mga hapon? Nagtatlong pangunahing dahilan ay ang sakulitang pagkuha ng pagkain ng mga hapon, pagkasira ng mga bukirin at kakulangan sa magsasaka, pagputol ng transportasyon at kalakalan. Susunod na tanong. Sa palagay ninyo, bakit sinasabing komplikado ang papel ni Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Ikalawang Republika? Sa mata ng mga hapon, ginawa siyang Pangulo para mamukha sa sarili gobyerno ng Pilipinas. Pero kontrolado pa rin siya ng mga hapon. Ito ang sunod na katanungan. Kung ikaw ang nasa katayuan ng isang Pilipino noong 1943,
Paano mo gagawin buy and sell para mabuhay ng hindi napapahamak sa mga hapon? Sino pwede sumagot? Kung ako nasa 1943, magiging sobrang ingat ako sa barter system, hindi sa pera. Dahil walang kwenta ang Mickey Mouse money, papalit ko lang ang bigas sa stock, gulay sa asin, o alahas sa gamot. Sa panghuli katanungan, batay sa ating tinalakay, paano binago ng Mickey Mouse Money ang sistema ng palitan ng mga Pilipino? Wala ng halaga ang pera